Daemon, hindi tatagos sa humanoid Ten-Tails na si Jura. Mahihirapan si Daemon na kanain at balagbagin ang leader ng mga Shinju na si Jura. Lods, teka muna. Sa tingin ko o para sa akin, si Jura nga ang mahihirapan na kanain si Daemon dahil nga alam naman natin na yung kaisa-isahang special ability ni Daemon na reflection ability ay napakahirap nga talagang tapatan. Na kaya idol, sa tingin ko, mahihirapan si Jura na labanan si Daemon. Lods, teka muna. Para sa akin naman, mas mahihirapan nga si Daemon na labanan si Jura. Dahil nga Lodi, syempre, yun nga, hindi pa naman natin nakikita yung full capability o yung pinaka-potential o pinakakayang gawin ni Jura. Na kaya para sa akin, kapag nilabas nga yun, talagang kawawa nga si Daemon dito. So yun nga yung mga samot-saring mga dahilan o mga opinion or mga magkakaibang ideya na pumapasok nga sa magkakaibang panig para nga sa kanilang mga karakter dito sa mga fans ng Naruto at hanggang sa bagong henerasyon. So ngayon mga pare koy, dahil nga din sa mga bagay na yan, dyan na nga din nabuo itong ideya na sino nga ba talaga ang magwawagi kung sakaling nagbakbakan na nga itong dalawang to o nagkaharap na. Dahil sa aminin nga din natin o hindi, itong dalawang karakter nga din ito ang isa nga sa mga inaasahan o hinahantay nga natin na mangyaring magkaharap. Na kaya nga dahil dyan mga pare ko, ngayon nga, atin ngang pag-uusapan na base nga sa mga nagdaang pangyayari na pinakita sa atin, sino nga ba talaga ang posibleng lumamang o sino nga ba talaga ang posibleng Yamado at dehado sa dalawang to. So heto mga pare ko, diretsahan na nga tayo. Base nga din naman sa mga pinakita sa atin, alam nga din naman natin kung ano-ano nga ba yung mga kaya nilang gawin or yung mga ability. Na ito ngang si Jura ay isang humanoid Ten-Tails, which is kung ano nga yung mga kayang gawin ng Ten-Tails, basically nandun na nga sa kanya. At dito naman kay Daemon na yung kanyang special ability na reflection ability, alam din natin na mahirap nga itong tapatan. Ngayon base nga sa dalawang yan mga pare koy, para sa akin, diretsahan lang. Ang nakikita kong lamang dito o ang nakikita ko pa rin Yamado dito ay ito ngang humanoid Ten-Tails na si Jura. Dahil unang-una, kung matatandaan natin guys, yung sinabi nga ni Kashin Koji sa nagdaan na kinakausap nga niya si Ada at Shikamaru na yung warning nga ni Koji patungkol nga kay Jura na wag nga daw nilang gagawin na guluhin o gambalain si Jura dahil kapag totoong nangyari nga daw na magalit ito ng husto, wala nga daw silang tsansa na manalo laban dito. Wala nga daw kahit isa. So ganun nga katindi o kabigat yung warning ni Koji dito, no? Patungkol nga sa kayang gawin ni Jura. Which means to say mga pare koy, na lahat nga sila na magkakasama o magkakatulong na bawat grupo at papunta Kalikawakit Boruto, Ada at Daemon, na kahit magtulong-tulong nga sila, wala nga daw tsansa ito laban kay Jura. Kahit magsabay-sabay nga daw sila, pag totoong nagalit nga daw talaga ng husto si Jura, kahit isang beses, wala nga daw silang tsansa na manalo laban sa halimaw na to. So ganun katindi mga pare koy. Mas matindi pa nga to sa mas matindi pa sa Avengers Endgame, which is yung nakita nga ni Doctor Strange doon sa Infinity War. Isang tsansa nga lang ang nakita nila na mananalo nga sila laban kay Thanos. So dito nga sa Avengers, kahit papano nakakita nga si Strange ng isang tsansa na mananalo sila laban kay Thanos. Pero dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, wala nga nakita si Koji na kahit isang beses magagawa nga nilang manalo laban dito kay Jura. Wala kahit isa. Ganon kalagim, ganon kakilakilabot. So base pa nga lang yan sa mga sinabi ni Koji, mga sir. Na kaya kung titignan naman natin sa case ni Daemon, guys, alam nyo rin naman na yung special lang naman dito kay Daemon is yung kanyang reflection ability. Other than that, wala na rin naman na special o talagang pinakamagagamit sa mga bakbakan. Na kaya kung nakita natin na yung reflection ability ni Daemon nagawa ngang tapusin ang buhay ni Mamushi sa pamamagitan nga ng pagbutas ng mga mata nito, think about it mga pare koy. Sa tingin nyo, gagana kaya ito kay Jura? Or sasapat kaya ito para matalo niya si Jura? Kasi kung ako ang tatanungin, bakit naman kita sasagutin? De joke lang mga pare koy. Yun nga kung bugbugan nga lang kasi ng katawan ng pag-uusapan, si Mamushi ay malambot lang naman. Na kaya nung binutas yung mata nito, patay na nga agad. Pero pagdating nga kay Jura mga pare koy, sa tingin ko, mukhang hindi nga sasapat yan. Hindi sasapat yan para nga patumbahin ng tuluyan si Jura. Kasi imagine nyo naman mga pare koy, nangyaring ginawa na nga din ni Kawaki na binutasan nga siya ng kabilang mata at pinagwawaray-waray at pinagsasabog-sabog o pinagbubutas-butas yung kanyang mga katawan. Pinaglalasog na nga ni Kawaki itong katawan ni Jura. Pero matapos nga niyan naglabas nga lang si Jura ng isang libro at nagbasa nga lang ito na parang walang nangyari sa kanyang katawan. Mamen, masyadong bastusan nga ito na para bang si Killer Bee lang noon nung maglaban nga sila nitong ni Sasuke. Ginangster boy. But anyway, yun nga na nakikita nyo naman na siguro mga pare ko yung punto natin dito. Na base nga din sa mga nagdaang nangyari talagang wala nga ding chance na matalo ni Daemon itong si Jura. Naisipin na nga lang din natin mga pare ko na kahit sa simpleng paraan na paglaruan nga
nga lang ni Jura itong si Daemon, or yung gawin nga lang din ni Jura yung ginawa sa kanya nila Kawaki at Boruto, na hinayaan nga lang niya ang mga ito na bugbugin siya, hinayaan nga lang niya ang mga ito na banatan siya, ganun nga lang din ang pwedeng gawin ni Jura kay Daemon. Hahayaan nga lang din ni Jura na banatan siya ni Daemon hanggang sa ito nga ay mapagod. Isipin nyo nga din guys, na napakakunat nga ni Jura para nga itapat kay Daemon. Then ito namang si Daemon ay napakababa nga ng endurance at stamina. So papaanong makakatagal si Daemon laban kay Jura, na kaya lalabas na kahit kotong-kotongan nga ni Daemon si Jura, wala pa nga ring mangyayari at mapapagod nga lang din ng mapapagod si Daemon. So kaya doon pa nga lang sa pag-uusap na yon, advantage nga din agad yun ni Jura. At saka dagdag pa natin no, yung bata-bata nga lang ni Jura na si Mamushi, muntik-muntikan pa ngang matalo si Daemon. Muntik-muntikan pa nga siyang matalo ni Mamushi dahil na nga rin sa kanyang sobrang pagod. So kung dyan pa nga lang sa bata-bata ni Jura na si Mamushi, muntik-muntikan na nga siyang matalo, then what more pa kaya dito sa leader ni Mamushi na si Jura? Partida pa yan mga pare ko no? Kasama pa or katulong pa nga ni Daemon itong sila Boruto at Kawaki, Sarada, Mitsuki, Chocho at Himawari na may Kurama. So ang dami na nga nilang magkakatulong. Kumbaga solid na nga yung line-up nila. Pero muntik-muntikan pa nga silang matalo. Guys, partida pa uli yan. Isipin nyo, Bobo, Bonak or to longest version o level na yan ni Mamushi. Bobo level na yan. Pero takting yan, muntik-muntikan pa nga silang matalo nito. Na kung hindi pa nga nakaisip ng paraan sila Kashinkoji na one hit delete nga nila si Mamushi sa pagsakripisyo ng katawan o katauhan ni Inujin, kung hindi pa nga nila naisip yung paraan na yan, malamang na wala nga din silang way o paraan na matatalo si Mamushi at mapipigilan. So dyan pa nga lang awit na nga sila. Then paano pa kaya dito sa bossing ni Mamushi na si Jura, na di hamak na mas matalino nga sa kanila at mas makunat at mas malakas. At saka bukod pa nga dyan no, ito isa pa, kung matatandaan nyo, si Daemon nga dati ay nag-alangan nga na bakbakan si Himawari dahil may naramdaman nga daw siya na hindi pang karaniwan sa loob ng katawan ni Himawari, which is sa mga nagdaan ay inireveal na nga din sa atin ang katotohanan or ang isang napaka nakakagulat na bagay. At ito nga ay ang Biju na may siyam na buntot na si Kurama, na siyang naging dahil nga upang mangamba si Daemon kay Himawari sa taglay nitong iba yung aura. So grabe nga yung aura farm dyan ni Himawari no, na napasabi nga si Daemon na bakit hindi nga daw nag-react si Himawari samantalang napakadali nga daw na may iwasan o may ilagan ni Himawari yung kanyang atake. So grabehan no, nalalabas may chance pala si Himawari na sa kabilang banda magawa niyang mapalagan si Daemon. So ngayon mga sir, based nga din sa mga nagdaang pangyayari, yung nangyari kay Daemon kay Himawari at yung bakbakan nila Jura at Himawari na naka mini Byron mode, nakita naman natin guys na wala nga din kapalag-palag si Himawari dito kay Jura, which is obvious din naman no, kumbaga alam na din naman natin to dahil unang-una bata pa lang din naman si Himawari at pangalawa mataas o malayo nga talaga yung power gap nilang dalawa dahil alam naman natin na bahagi o kapiraso nga lang din ng kapangyarihan ng Ten Tails ang Nine Tails, na kaya ngayon nga guys nagkakaroon naman na siguro kayo ng ideya dito nga sa ating sinasaysay yung comparison natin sa kanila dito, na kung itong kinatakutan nga ni Daemon na si Himawari ay kinatong-kotongan nga lang ni Jura, then what more pa kaya na itong nag-alangan kay Himawari na si Daemon ang haharap o lalaban kay Jura? Kung kaya nga daw na mas iwasan ni Himawari yung atake ni Daemon sa kanya, then what more pa kaya na mas lalong kayang-kayang iwasan o ilagan o saluhin o tangkehin ni Jura yung mga ataking gagawin sa kanya ni Daemon hanggang sa mapagod ito. Boy, tapos ka na. Kaya nga din mga pare ko pasyensya na nga din sa mga nagsasabi dyan na undefeatable na nga daw si Daemon. Kayo na nga din na makakapagsabi mga pare ko na based na nga lang din sa mga ipinaliwanag natin o mga pinakita, sino nga ba para sa inyo ang Yamado at Dehado sa dalawang ito? Kasi heto pa mga pare ko no, ang huling bagay pa nga dito, itong estado kasi na to, pinapakita lang din kasi dito sa new generation, pinapakita nga lang ng may akda na kung gaano pa nga rin ka-powerful o kalakas ang meron o nanggaling sa old generation, which is akala nga kasi ng new generation goods lang sa kanila lahat. Kumbaga akala nila na kaya nilang kanakanain lahat o parang kinakaya-kaya na nga lang nila yung mga ilang bagay na karamihan pa nga ay hindi pa nga nila alam. Tulad ni Kawaki, hindi nagsasanay, nagre-rely lang lagi sa sa kanyang sariling kapangyarihan, na kaya pagdating sa mga kalaban na nanggaling pa nga sa lumang panahon, which is ang Ten Tails, akala niya ganun-ganun lang kalabanin, na yung mga Ten Tails na yan dahil luma naman na yan or sa mga nagdaan na yan, akala nga nila na wala nang ang kwenta. Ang nasa isip nila napag-iwanan naman na ito ng panahon, na kaya mangyaring wala nga din sila masyadong ideya sa kung ano nga ba ang pwedeng magawa nito. Wala nga silang ideya na yung mga halimaw na tulad ng Ten Tails ay kakilakilabot nga ang kayang gawin o ang maidudulot nito. So si mga pare koy, na yung ginagawa nga ng may akda dito, na yung lakas o kapangyarihan sa new generation ay kaya pa nga ring sumabay o tapatan or marahil na higitan pa nga ng lakas at power ng
halimaw na nagmula sa sinauna o lumang panahon. Man, Jubi o Ten Tails yan. Wala pang mga ninja, ginagamit na nga din yan ng mga Otsutsuki dahil alam nga nila ang pinakamatinding kapangyarihan ang maaaring maidulot nito. Na kaya ngayon pagdating dito sa bagong henerasyon ng mga ninja, ang mas nakakakilabot pa nga dito na itong Jubi ay nagkaroon na nga ng sariling kamalayan, desisyon at malayang pag-iisip. Na kaya dito sa pinag-usapan natin mga sir, bahala na nga kayo at kayo na nga rin na makakapagsabi at makakapagtimbang kung sino nga ba ang Yamado at Dehado sa kanilang dalawa. At kaya hanggang dito na muna tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, sana'y nag-enjoy kayo. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.